Amen. Ngayon naman, time to hear the message from the Lord. At ang ating pong magbibigay ng mensahe ngayon ay si Pastor Christopher Aguilar. Pero bago po natin tawagin ang ating pastor, kilalanin po natin ang ating mga pastor. Dapat po kilalanin po natin, di po ba? By the way, just to remind everyone, nag-birthday po ng ating kapatid last Wednesday. Thank you, Brother Chris, at nabusog kaming lahat. Sayang di po nakarating lahat at napakaganda po ng tirahan nila ngayon. Seaside view, no, bro? Nakikita yung dagat. Amen. And furthermore, kilalanin po, nasabi ko nga kanina, kilalanin natin ang ating mga pastor. Kaya konting trivia lang po sa ating kapatid na nag-birthday last time. Ang pangalan pong Christopher, ayan. The name Christopher ay galing po sa Latin word na Christofere. Ayun. Ano yung Christofere? Fere, Cristo, siyempre, Cristo, C-R-I-S-T-O, Cristo. At yung fer ay galing po sa word na fere, P-H-E-R-E, Christofere. Ano po yung Cristo? Cristo is Christ. Ayan. Yung fere comes from the Latin, I don't know if it's Latin or Greek. It comes from the word na to carry. Ayan. So, to carry. So, Cristo, which is Christ, at fere is to carry. So, pag pinagsama mo yung Christopher, amig sabihin pala ng carrier of Christ. Ayan. Carrier of Christ pala yan. Amen. Praise the Lord. Kaya tayo mga kapatid, dapat paging tayong parang Christopher. We carry Christ. Christ-fer tayo. Huwag tayong maging money-fer or pleasure-fer or iPad-fer or Samsung-fer. Ay, baka may masaktan dito. So, maging po tayong, ano pa, Pastor? Kristo, hindi ko alam ng Kristo. Re-research ko po yan, okay, magalala. So tayo po ay maging kagaya po ng ating kapatid, yung namesake po ng ating kapatid, Christopher. Let us carry Christ in our heart. Amen po ba? Amen. So without much further ado, be prepared. Fasten your seatbelt as you will sweat for your feet. As you'll be hearing a powerful message from the Lord entitled, Check Your Oil Supply. Amen. So may I call on ating pastor, Pastor Christopher Aguilar. Salamat. Praise the Lord. Sabi nga in Christopher, bearer of Christ. Yan. Amen. Are you blessed, church? Amen. Are you ready? Amen. Lahat ng maganda magsabing praise the Lord. Praise the Lord. At lahat ng mga hindi ready magsabing amen. So lahat ready, handa, tayo po'y tumayo. And let's open our Bible in the book of Hebrews, chapter number 1, verse number 9. Lahat po ng may joy ay magsabing praise the Lord. Praise the Lord! Amen. Kapag may joy ka, kapag may galak sa ating mga puso, nakikita yan outwardly. Di po ba? Ang sabi po sa Hebrews chapter 1, verse 9, iniibig mo ang katwiran. Lahat ng umiibig ng katwiran, magsabing amen. Amen. At kinapupuotan mo ang kasamaan. Ang lahat ng napupuot sa kasamaan, magsabing praise the Lord! Praise the Lord! Kaya't ang Diyos mo, ang Diyos ko, ang Diyos natin ay nagbuhos sa inyo ng langis, ng kasayang higit sa iyong mga kasamaan. Praise the Lord. Amen. Kaya kapag lagi kang masayahin, lagi kang may joy sa puso mo, yung mga kasamaan mo sa trabaho, kahit gaano ka man ka-busy, nandun pa rin yung ngiti. Nandun pa rin yung galak. Nandun pa rin yung joy. Kaya kakaiba ka sa harap nila. Dati, bugnutin ka, konting problema lang, nayayamot ka, and yet, ang sabi ng Panginoon, kapag iniibig mo ang katwiran, at nayayamot ka, napuput ka sa kasamaan, ang Panginoon ay nagbibigay siya ng oil of gladness, or oil of joy. At yan po ay igit ka sa iyong mga kasamaan. Amen. May I request the congregation to please bow our heads and pray. Let's worship the Lord in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, Lord God Jesus. We praise you, Lord. We lift our voices, O God, Lord Jesus, O Lord. Narito po kami muli, Panginoon, standing the holy ground. Ano man pong mga puot, ano man pong mga galit, ano man po mga bagay-bagay na nagiging hadlang
kung bakit hindi mo po kami mapakinggan, Panginoon. Narito po kami, we confess everything to you, Lord. Nagawa namin, sinadyaman namin to o hindi, na hindi nagbigay ng kaluguran sa iyo at sa aming kapwa, patawarin mo kami, Panginoon. Now, Panginoon Lord, maging malaya ang iyong banal na Espiritu na manahan sa bawat isa. Panginoon Lord, hallelujah, prepare us, Father God, Lord, to check our oil, Panginoon Lord, kung meron pa pong natitira, Panginoon. Fill us, O Lord Jesus. Punuin mo po, Panginoon Lord, ang mga kakulangan sa aming mga buhay. And we do believe, Father God, Lord, again and again, you will not allow a single brethren, O Lord, na lalabas sa lugar na ito na hindi po niya mararamdaman ang feeling ng Holy Ghost sa aming mga buhay. Fill us, O Lord. We magnify your name, O Lord Jesus, sa lugar na ito. We do believe, Father God, Lord, that this is the day, Lord, na ginawa mo po para sa amin upang sa ganun, Lord, ang joy na nagbibigay, Panginoon Lord, hallelujah, sa aming mga puso ay maramdaman po ng bawat isa. We believe, Father God, Lord, that you will do some wonders and miracles, Panginoon Lord, sa araw na ito. In your name we pray. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Makakaupo na po tayo. Amen. Welcome, and I praise God sa 37 years na ibinigay po niya sa akin. At ganoon na po katanda. Some people, sabi nila 27. Thank you. Amen. Kaso, hindi tayo, yung pananampalataya natin, hindi tulad ng, hindi nag-grow. Ano po? Kung gano'n nag-grow yung ating edad, gano'n din po dapat mag-grow ang ating spiritual life. Amen. Kaya salamat po sa lahat ng dumalo, sa lahat po ng though lumit yung aming tahanan, ano po, sa dami ng kapatiran, niya talaga pong ang saya, ang saya ng pagsasamaan natin. Amen. And I praise God sa lahat po ng mga nag-greet. Ano po, God will bless you. Amen. Praise the Lord. Oil. Ano ba yung oil? Mantika. Ang oil, mga magkakapatid, ay very essential yan sa tahanan. Amen. Huwag niyong sabihin na hindi kayo nagdadrive, mga kababayan o mga ibang kalalakihan. Ang oil ay everyday po natin ginagamit yan. Pagluluto, hindi ka makapagluto kung wala kang oil. Amen. Amen po ba? And yet, pag minsan, namimiss natin na naubusan tayo ng oil, kaya pag minsan, nasasayang yung oras natin. Pero yung mga nagluluto sa bahay, I know that natatansyan yun na, tansyado na kung mauubos ito o hindi. Di po ba? Sa aming mga kalalakihan, kami po yung nagmamaneo, tinicheck na din namin yung langis. Ano po? Kasi kapag naubusan ng langis, kakatok ang makina. No, Brother John? Hindi lang tayo sumasakay. Dapat chine-check natin ano po yung ating supply. Amen. Amen po ba? Even yung gasolina, ano po, kailangan din yan, necessity yan. In which kapag bumababa na yan sa empty, kami mga driver, nagda-drive, tansyado na, ano po, kung maubusan na o hindi. Hindi ka lang naman sumasakay. So, nagpiprepare ka, nag-iisip ka ng mga gagawin mo. Ang oil is very essential. Napaka-importante ng langis. Maging ang aming anak, hindi namin siya pwedeng paliguan kung walang baby oil sa likod. Ano po? At kapag walang oil, ano po, kahit anumang mantika, hindi naman yung, baka yung mantika. Ano po? Ang oil is very essential. Cholesterol, akala ng iba, pangit ang cholesterol. Ang cholesterol, siya yung magpapaganda ng inyong mga kutis. Ano po? Kaya hindi nangangulugan na lahat ng cholesterol ay masama. Ang cholesterol ay kailangan po yan ng skin. Kailangan po yan ng, meron tayong HDL cholesterol, yung high density na nag-a-attract dun sa mga bad cholesterol. Ano po? So, ang oil, mga o taba o anumang bagay na yan, ay very essential. In the Old Testament, even in the New Testament, pag nabanggit yung word na oil, ito po ay sinisimbolize the Spirit of God. Kung naalala nyo yung buhay ni Zerubbabel, ano po, sa mga olive oil.
Kaya ang oil, mga magulang kapatid, yan po ay napaka-importante even in the book of James na nabanggit na kapag may sakit, ang may mga sakit sa mga miyembro ng church, punta kayo sa mga elders upang i-anoint sila ng mga oil. Si Samuel, nung in-anoint niya, si David, ginamitan siya ng oil. Amen. Ang oil, mga magulang kapatid, ay very significant dahil yan po ay nagsisimbolo ng Spirit of God. Hindi tayo mabubuhay kung walang oil. Amen. And that means, hindi tayo mabubuhay kung walang Spirito ng Diyos. Because the Spirit of God, siya po ang nagudyok sa atin na gumawa ng tama. Ang banal na Spirito, siyang nagkukonvict sa atin kapag tayo nagkakasala. Ang Spirito ng Diyos, mga magulang kapatid, siya po ang nagdidirect sa atin kung saan po tayo pupunta. Kaya kapag wala na tayong oil, mga magulang kapatid, nagiging rough yung ating mga buhay. Amen. Kumakatok na ang ating mga puso, ang ating makina sa ating mga buhay. It means, nawawala na tayo ng oil. Amen. And how do you refill yung oil na binabanggit? May mga pupunta sa gasoline station. Anong gagawin sa gasoline station? Pag dilanan mo yung sasakyan mo, magsasalam ka lang ba? Salam alaikum. What do you want, Mumtaz or Jaid? No, kalas, I'll just go here and then kalas, I will leave this place. It's a foolishness. It's a foolishness. Kung pupunta ka sa gasoline station o kung pupunta ka sa supermarket, titingnan mo lang yung oil na hindi mo naman siya kukunin, brothers and sisters, it's a foolishness. Amen po ba? May sakyan ka, pupunta ka sa gasoline station, anong gagawin mo? Magpapark ka lang, then you will leave? No! Of course! May wisdom tayo. Kapag nandun ka, ipipill up mo yung sasakyan mo, isn't it? Because you want to refill your car. Ang church, mga magulang kapatid, kapag pumunta ka dito upang umupo lang at makinig lang at wala kang ginagawa na hindi mo finifill o hindi mo binibigay yung empty vessel mo sa Panginoon, para kang napunta sa gasoline station na nagsalam lang para makita ng ating mga pastors, ang ating mga kaibigan, and then you will leave this place as if nothing happens. This is the filling station, brethren. Every week, yung iba, they are not satisfied once a week na nag-worship. They want more. They want on Sunday. They want on Monday. They want tomorrow morning sa ating pong morning prayers. They want prayer warrior. They want Bereans. They want to practice praise and worship because they want to be filled with the Holy Ghost. They don't want to miss the opportunity. Ano po ba? Tingnan po natin. In the book of Matthew, chapter number 25, verses 1 to 13. Tingnan natin yung scenario. Basahin po natin. Lahat ng may makinig. Amen. Thus saith the Lord, kung magkagayon, ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga na kinuha ang kailang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. May 10 virgins. Lahat sila ay pantay-pantay. Lahat sila ay mga virgins. Lahat sila ay imimit nila yung kanilang kasintahang lalaki, yung bridegroom, brothers and sisters. And all of them, meron po silang ilawan. Meron silang lamp. Amen. Isa po siguro sa mga culture ng mga Jewish doon, pag imimit na nila yung bridegroom, meron po silang ilawan. Amen. To meet the bridegroom. Now, pantay-pantay sila, lahat sila ay dalaga. Walang sinabi na pangit ang isa, maganda yung isa kahawig ni Zoraida, yung isa kahawig ni Nanette Medvedo, sino man pong gusto ninyo, name them. Walang nabanggit, lahat sila ay pantay-pantay to meet the bridegroom. At ang 5 sa kanila ay mangmang. At ang 5 ay matatalino. Yun, may pagkakaiba. 10 sila ng mga 10 virgins, pero yung 10 yun, kahit sila ay pantay-pantay, may mga mangmang. Ano yung mangmang? Sa layman's term, bobo. Walang wisdom. Walang logic. Huwag po kayo masaktan. Wala naman ako binabanggit ng pangalan. Ang Bible ang nagsabi, mangmang. Yung 5 naman, matatalino. Paano sila katalino? Ano po? Tingnan natin, mga magulang kapatid, in verse 3. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang, ang kailang mga ilawan, ay hindi sila nagdala ng langis. Yung pala, mangmang. Meron na silang lamp,
Meron silang opportunity to fill the lamp with oil, pero natawag silang mga mangmang o mga bobo, o sabihin natin mga walang knowledge o walang wisdom. Bakit? Hindi po sila nagdala ng langis. So, anong gagawin mo sa lamp? During that time, wala pa pong electrical system upang i-charge yung mga lamp. Datapwat, ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Sigurista. Yung 5, kaya naging matalino. Paano sila matalino? Kapag nasa church sila, nakikinig sila, kumukuha sila ng notebook, sinusulat nila yung bawat pinag-aaralan sa Bible study, yung ating mga messages, pinagbubulay-bulayan nila. Dahil meron po silang ilawan. You are the light of the world. Tandaan mo, mga magulang kapatid. Paano ka magiging functional na member or body of Christ? Yes, may lamp ka, you have the light, but it will come to pass, brothers and sisters, kapag hindi mo pinil up yan, isa kang mangmang. Masakit magsalita ang Panginoon. No? Sana sinabi na lang, huwag na lang mangmang. Sinabi sana, ano bang dapat na term? Para hindi masyadong pangit. Akala nila, hindi brutal magsalita ang Panginoon. Tagos hanggang buto. Because the Word of God is quick and powerful. At nalalaman ng Lord ang niniisip mo sa mga oras na ito. Datapwat ang matatalino ay nagdala ng langis sa kanilang sidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Next verse. Samantalang nagtatagal nga ang kasintang lalaki. Nag-wait sila. Ay nangag-aantok silang lahat at nagkatulog. So lahat sila, pantay-pantay. Nung nainip sila, na inintay nila ang kanilang kasintang lalaki, lahat sila natulog. Tagal naman na. Nakadress to kill na sila. Ano po? Yung lamp, nandun na, inihintay, lahat sila ay natulog. Either bangmang, matatalino, sila po ay nakatulog. Datapwat, pagkahating gabi, ay may sumigaw, narito ang kasintang lalaki! Behold, the bridegroom cometh! Magsilabas kayo upang salumugin siya! Nung narinig ng 5, ng 10, sila po'y nagising. In verse 7, nang magkagayon, nagsipagbangon lahat ang mga dalagang yaon. Walang naging patay-patay. Walang naging, mantika. Kung matulog, ginigising mo na, ayaw pa rin. Lahat sila, sabay-sabay, excited. Lahat sila ay nag-hope na makita ang bridegroom. Lahat sila ay excited na ma-meet. At pinapigi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang, eto na, dito na po magkakasubukan. Sa matatalino, bigyan nyo kami ng inyong langis sapagkat nangangamatay ang aming mga ilawan. So nakikita nila, parating na yung bridegroom, yung 5 na mangmang, may mga lamp. Tamang-tama lang yung kanila pong dalang fuel o yung kanilang oil. So, dahil sila po ay nakikita na nila na parating na yung bridegroom, anong tawag yung pakundap-kundap? Andap-andap? May H yan, handap-handap. Andap-andap na lang. Alam mo yan? So, nag-worry sila. Yung 5 mangmang, sabi nila, bigyan nyo kami ng oil. Bigyan nyo kami. Deadma, yung 5 oil. Ang sabi ng Panginoon, share your blessings. Di po ba? Share. Mag-share kayo. Tignan natin, kung paano po nangyari. So, sapagkat namamatay ang kanilang mga ilawan, nakikita nila, yung hangin, pagka sinasalubong yung hangin, namamatay. So, nag-worry na sila. Next verse. Datapwat, nagsisagot ang matatalino. Matatalino sila. Meron silang supply. Ang sasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa mga nagbibili at magsibili kayong ganyang inyo. Hindi naman po sila madamot, pero matalino sila. Why sila? Why, brothers and sisters? Alam nila na tamang takal lang. Tamang langis lang ang meron sila. Walang problema kung magsishare. But by the way, brothers and sisters, hindi natin pwedeng iligtas yung mga mahal natin sa buhay. Hindi natin pwedeng, sige, bibigyan kita ng kaligtasan. Kaya, sa sitwasyong ito, pinapakita lang ng Panginoon na ang Diyos lamang ang tanging makakapagbigay ng kaligtasan. I cannot share yung kaligtasan ko sa aking asawa. Hindi ko alam ang estado niya sa harapan ng Panginoon.
Amen. Ikaw lang, tayo lang personal kung ano yung estado natin sa Panginoon, isn't it? Hindi ko maliligtas ang aking mga magulang, ang aking mga kapatid. Ang Panginoon lang ang pwedeng gumawa noon. Kaya hindi naman po nangangulugan na madamot ang mga babaeng ito. Amen. Nakita na nila, sabi nila, pumili kayo. At samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintang lalaki. Wala sila. At ang mga nahahanda, lahat na may nahahanda, magsabing, praise the Lord. Lahat ba kayo nahahanda na? Ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. 10 tao na divide, yung 5 umalis upang bumili. Nung dumating ang kanyang kasintahang lalaki, late na, sorry, sinara na ang pintuan. Next slide, verse 11. Pagkatapos ay nagsirating naman ng mga ibang dalaga na nagsipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami! We have enough oil! Siyempre bubuksan. Sila yung nasa program eh. Pero ito yung masakit. Datapwat sumagot siya at sinabi, katotohanan. Verily, I say unto thee, sabi ng Panginoon. Kapag sinabi niya po ng Panginoon, tumpak 100%, meron pong wonders and miracles na gagawin ng Panginoon. Merong message na ibibigay ng Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Wow! After all these years, Lord, wala akong ginagawa sa church kundi mag-worship. Sumali pa ako sa praise and worship. Nandyan ako sa Bereans. Nandyan ako. Hindi kita nakikilala. Ang sakit nun. Why, Lord? Alam ni Lord, brothers and sisters. Alam ni Lord ang mga true worshipers sa church. It doesn't mean na nag-worship ka, tinataas mo yung kanang kamay mo, yung kaliwang kamay mo, at sumisigaw ka ng praise the Lord, ang puso mo ay kilala ng Panginoon. Ang sakit nun eh. Nandun ka sa program, nandun ka, nakasulat yung pangalan mo, you will meet the bridegroom. At sasabihin, nung nasaran, hindi kita nakikilala. Kaya if I were you, brothers and sisters, maging sensitive kayo ngayon. Maging sensitive po tayo. It doesn't mean that you are a worshiper ay masisave ka. It doesn't mean na marunong ka kumanta, nagsisigaw ka, pumapalakpak ka, every week nandito ka, ligtas ka. You can worship the Lord, pero baka hindi ka kilala ng Diyos. Why? Because yung mga ready lang, sila lang ang maliligtas. You can worship 24 hours in this church. You can sing songs. You can sing praises and worship. But if your heart is not ready for God to meet Him, wala pong saysay yung pagpapapagal mo. Gaya ng mga babaeng ito. They were called foolish virgins. Masakit ang word of God. But it's time, brothers and sisters, to speak the truth in this church. Matirang matibay po talaga. We are in the midnight hour na nabanggit dito. Lahat tayo nangangatulog na. 2 days back sa eastern coast ng Amerika, tingnan mo, ang dilubyong nangyari. They are the powerful nation. Pero yung ginawa ng Diyos, walang makakapagpigil kahit anumang bagyong dumating sa ating bayan. Wake up, church. Wake up, church. How can I feel yung oil? Ang Panginoon, He can give it freely. As you wish. But the problem is, brothers and sisters, napupunta tayo sa mga filling station, hindi natin pinifeel yung ating pong mga spirit. Yes, you can tell me, okay, kasi Friday lang ang available ko, Friday, if it is enough for you, that's it. But I'm telling you, brothers and sisters, once a week, magre-refill ka sa takbo ng buhay na ito, it's not enough. It's not enough. I'm telling you right now, it's not enough. Amen. Hindi po Friday the whole day narito ka sa church. It's a matter of 2 hours na nandito ka lang. Do you think 2 hours na kakain ka? O physically speaking, kakain ka.
ng 2 hours. And then for the rest of the 6 days or 7 days, ikaw po ay mabubuhay? I doubt. At least nga, 3 times a day tayong kumakain. Pag minsan may merienda pa, no? And we take time, inunguyan natin. Sarap na sarap tayo sa pagkain. What about the Spirit or the Word of God sa mga buhay natin? We ignore. We ignore. Nandito na yung opportunity natin, but still, mumtas ba o Jade? Hindi pa. Why? Because you are not ready. Check your oil. Sabi mo sa katabi mo ngayon, brother, check your oil. Sister, check your oil. What if darating mamaya ang Panginoon? What if darating mamaya ang Panginoon? It's the same scenario, brothers and sisters. Meron ka bang enough oil? Do you have enough oil? Do you have enough oil, brothers? Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my life, hallelujah, give me oil in my life, keep me burning. Woo! See, give me oil, Lord. Fill my cup, Lord. You know, we are earthen vessels, ang sabi po sa Bible. Alam niyo mga earthen vessels, ayo po ay mga sisidlan na mga empty vessels na marupok at may mga imperfections. That means may mga leakage, may mga lumalabas. We are not perfect, brothers and sisters. We are not super perfect na sinasabi nyo. Even mga pastors kami, we commit sins. Amen. Hindi po tayo perfecto. Amen. But again, God is reminding us every now and then, ang pagtitipon, gaya ng sinabi sa Hebrews chapter 10, verse 25, ay huwag po nating pabayaan, huwag nating ignore. Amen. Dahil nalalapit na ang oras. Nalalapit na. This is the midnight hour, my brethren. This is the midnight hour. If I were you, huwag kayong matawag na foolish. Amen. Huwag kayong magpatawag na mga mangmang. Amen. It's your chance. Kapag pabanjing-banjing ka pa sa takbo ng buhay na ito, brothers and sisters, it's up to you. Amen. It's up to you. Reality ang pinag-uusapan natin dito. Last week ago, or kailan yun, namatay si Sister Evelyn sa butik, di po ba? Hindi nyo inaasahan. Na kanina kasama nyo lang. Tapos, at the end of the day, hindi nyo na makita na naka-andusay na sa kanyang kwarto, di po ba? This is reality. Hindi natin alam kung kailan kakatok ang kamatayan sa ating mga buhay. But I'm telling you, 100%, ikaw ay aharap sa ating Panginoon. Ikaw sa ating Panginoon. Kaya kanina pinagmamasdan ko kayo eh. Nasa likod ako, nakita kayo. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Why? Hindi mo naman kailangan ibigay. Sa Kanya yan eh. Pag-aari niyan, hiram lang ang buhay natin eh. Tapos pinagdadamot pa natin yung puso natin sa ating Panginoon. Yung ating buhay sa Panginoon. Akala natin malaki ang kawawalan natin kapag tayo ay nandito sa church. Tandaan natin, wala tayo ni kusing, wala tayong pera na madadala sa langit. Ubad tayong lumabas sa mundong ito, ubad tayong haharap kay Lord. Kaya hindi excuse. Again, hindi excuse na busy tayo sa trabaho. Mga magul kapatid, it's not excuse. It's not. Dahil ang Panginoon, nung napako sa krus, marami siya pang pwedeng gawin. But hindi, binigay niya yung sarili niya sa atin para tayo maligtas. Kailangan po natin malaman yung katotohanan dahil ang katotohanan magpapalaya sa atin. Amen. Magpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Amen. Wala nakakaalam. Pero may mga signs na binigyan ng Panginoon. And we are in the end times, brothers and sisters. Hindi ko po kayo tinatakot. But we have to preach the gospel in this church. Sabihin po namin ang nangyayari. Dahil liable po kami kay Lord. Baka pagka natawagan kayong mga pulis, ay hindi po kasi pinreach niya ni Pastor Esting, ni Brother Chris, o ni Apostol Oliver. Wala tayong madadahilan. Sinong gustong matawag ditong mangmang, magsabing praise the Lord? Wala!
Pero wala naman tayong ginagawa. Ay natin masaktan sa salita ng Panginoon, but we're not doing our part. At sino gusto din na matawagang matatalino? Wala rin? Amen! Hindi po ba? Masakit pag tinawag kang mamang foolish. Kaya kapag hindi ka handa, pabanjing-banjing ka sa buhay mo, then you are considered foolish in the sight of God. Hindi natin pwedeng dagdagan pa yung ating mga buhay. It's time to check our oil supply. It's now or never. Sabi ko nga kanina, it's now or never. Alam ko ngayon, may iba sa inyo na full tank. Na change oil. Change oil. Pero some of you, I think, I can feel, may emptiness. Pakunti-kunti na lang. Do you want to be filled? Do you want to be filled, church? Pwede pa ba tayo? Can you give me around 15 to 20 minutes to preach the gospel? If you will. Let's open our Bible in the book of 2 Kings, chapter 4. The book of 2 Kings, chapter 4. Ito po, alam niyo ito sa mga Bereans. Senior ko na po ito sa ating pong pag-aaral sa book of 2 Kings. Paano pa-increase yung oil ng bawat mananampalataya? Let's see. 2 Kings chapter 4, verse 1 to 7. Sumigaw nga kay Eliseo ang isang babae na isa sa mga asawa ng mga anak ng mga propeta na nagsasabi, ang inyong lingkod ng aking asawa ay patay na, at iyong talastas ng iyong lingkod ay natakot sa Panginoon. At ang pinagkautangan ay naparito upang kuning alipinin niya ang aking dalawang anak. Meron pong isang senaryo, mga magulang kapatid, meron pong isang balo na babae. Namatay po yung kanyang asawa, isang propeta, isang man of God. Ito pong propeta na ito, mga magulang kapatid, alam niyo po, yung mga man of God, ay yung pong mga buhay, ay simple lang. Amen. Hindi sila kumukuha ng mga like ngayon, po, meron silang mga magagarang eroplano, yung mga preachers, mga evangelists, meron silang mga gandang kotse, may gandang sasakyan, mga gandang bahay. Yung mga prophets noon, they are just living in a simple life. We don't know, brothers and sisters, hindi po in-emphasize sa book of 2 Kings, bakit po nagkautang yung lalaking yaon. Hindi po natin alam, baka po magastos, hindi natin alam. But it came to a point na wala pong pambayad itong propeta nito at siya po'y namatay. At yung asawa niya na isang balo, mga magulang at kapatid, siya po ay nagka-problema. Dahil yung pinagkautangan nila, sila po ay nasyerip, mga magulang at kapatid, at gusto ng pinagkautangan na kunin yung dalawang anak upang gawing alipin. Amen. Isang babae, tragic po ang nangyari sa kanya. Kaya minsan pag may problema tayo, inisip natin na tayo ang pinakakawawa sa buong mundo. Pero nakakain ka pa rin ng 3 beses isang araw. Amen. At meron ka pang merienda. At this point, itong babaeng balo, mga magulang kapatid, siya po ay restless na sa kanyang buhay. Wala na siyang malapitan. So, ang nasa isip niya, mga magulang kapatid, hindi po upang mangutang na naman, upang bayaran yung pinagkautangan niya. Amen. Nandito po sa senaryo ito, yung babaeng balo, wala na siyang choice. Amen. Ang choice na inisip niya ay ang tulong ng ating Panginoon. So ano pong ginawa niya? Hindi siya nagpunta sa HSBC upang kasama si Brother John. Hindi siya nagpunta sa Citibank. Hindi siya nagpunta sa Standard. Ang pinunta niya ang lingkod ng Panginoon. Siya po ay nagsusigaw. Ang sabi po sa Bible, pinuntaan niya si Eliseo, si Elisha. Elisha! Namatay yung aking asawa, tapat siya sa Panginoon, pero baon po kami sa utang. Ngayon, yung sheriff, yung pinagkautangan, kukunin yung aking dalawang anak. Sina lang po ang aking natitirang mga kayamanan sa aking buhay. Wala po akong trabaho, wala pong trabaho ang aking mga anak. Iniwan po kami ng aking asawa. Ano po ang gagawin? Ito po ang sabi ng verse 2. Ano sabi? Sinabi ni Elisha, anong gagawin ko sa'yo? Saysayin mo ako. Anong mayroon ka sa bahay? Elisha, meron akong microwave, meron akong screen TV na 42 inches, meron akong refrigerator, meron akong plasma, meron akong DVD, meron akong magandang sala set, meron akong magandang living room, showcase, lahat. Hindi.
Ano meron ka sa inyong bahay? Ang inyong lingkod ay walang anumang bagay sa bahay. Liban ang alin? Liban sa isang palayok na langis. See, ang babaeng ito, kahit nawalan na siya ng kanyang mga sa buhay, wala na siyang gamit, wala siyang anumang bagay sa kanyang buhay, wala siyang properties, wala siyang PhilHealth, wala siyang name it, wala. Pero meron siyang palayok, isang palayok na langis. Ano gagawin ko sa langis? Ipagluluto nyo na lang yan. Use na, tingnan mo ang itim-itim mo. Ilang beses mo na ginamit yung langis na yan. Di ba? Meron ganyan. Huwag nyo paulit-ulit yung langis, ha? Pero yun lang pong pag-aari. Walang-wala. Walang pera, walang kayamanan, pero meron siyang langis. Isang palayok na langis. Ang babaeng ito, brothers and sisters, hindi siya nagmukmuk. Hindi niya kinurse ang Diyos. Hindi niya binlame yung kanyang mga kapitbahay. Hindi niya binlame ang kanyang 2 anak. Ang tuon niya, ang kailangan niya ay si Lord. Amen. Kaya kapag may problema tayo, huwag na tayong magsisiyan. Huwag mo na sisiyan. Bakit namatay pa si Pedro? Namatay pa si Juan? Naging yung matrikula ng mga anak mo? Wag! So ang sabi ng babae, kung uupo na lang ako dito sa aking bahay, walang mangyayari. May lingkod ng Panginoon. So she called Elisha. So sabi ni Elisha, ano gagawin ko sa'yo? Wala rin akong pera. Anong meron ka sa bahay? Meron po ako isang palayok na oil. Verse 3. Nang magkagayoy, sinabi niya, ikaw ay yumaon. Maghiram ka ng mga sisidlan sa labas sa lahat ng iyong mga kapitbahay. Elisha, sira na po yung credit limit namin. Sabi mga bahay, lahat ng may utang. Sisidlan lang. Container lang ang kunin mo. Ihiramin mo. Ibabalik mo naman Sa makatuwid bagay, ang mga walang lamang sisidlan, huwag kang manghiram ng kaunti. Humiram ka ng maraming container. Elisha, ang kailangan ko pambayad ng utang. Binibigyan mo naman akong hard time Pwede mo naman ako, papahiraman mo ba ako kahit 5-6 na, okay lang. May kilala ko, si sister. 5-6. Hindi naman siya Bombay, no? Ang kailangan ko, Elisha, ay pera! Anong sisidlan? Anong kailangan? Bibigyan mo ba ako ng hard work? Bibigyan mo ba ako? Hindi siya nagreklamo. When she heard the word of God, simple lang Hiram. Tao po, meron po kayong sisidlan? Ay, meron. Pahiram po, pahiram muna, pahiram. Ang sabi po ni Elisha, huwag kayong hiram na kaunti lang. Punuin nyo yung bahay ninyo. Nakahiram sila. Brother Louie, meron ka? Uy, Tupperware. Uy, ikaw, Orocan. Sige, mga sisidlan. Mga plastic. Mga plastic na mga nilagay sa bahay. You see, brothers and sisters, pag minsan, mga desperate people, lagi yung sinasabi, they will do desperate things. Wala namang mawawala Thus saith the Lord. Ang sabi ng Panginoon, gawin mo. Kaya nga, nung namatay si Lazarus, ang sabi ng Panginoon, remove nyo yung sagabal sa tomb. Remove nyo yung takip ni Lazarus. And then, ako naman, ang part ko, bubuhayin ko siya. Pwedeng gawin ng Panginoon na abracadabra, yung tomb bubukas Meaning, you have to do your work. You have to do your part. You have to do your part kasi doon ka nagkakaroon ng obedient heart Hindi yung humingi ka, Lord, bigyan mo po ako ng magandang trabaho, managerial, Lord, bigyan mo ako ng trabaho, yung magandang buhay. Hindi ka naman naghahanap. Palagay mo yung manager, pupunta ka niya, naghahanap ka ba ng trabaho? Nakakita ka ng ganon? Ay, hindi. Gawin mo yung part mo. And God will do the rest. Amen. Nakaipon yung 2 bata. Tao po, anay, pahiram. Si nanay ay, laki, dami. Sige lang, anak. Ibalik niyo, anak. Ibabalik po namin yan. Nilagay na sa bahay, punong-puno.
Ang sabi po ng man of God, at ikaw ay papasok, at ikaw at ang iyong mga anak ay magsasara ng pintuan, at inyong ibubuos ang langis sa lahat ng sisidlang yaon, at inyong itatabi ang mapuno. Imagine, isang sisidlang palayok. Do you want to be filled? Kinuha nila. Na, ito po, isang palayok. Ilan yan? 100. 100 na mga sisidlan, empty. Pinuhos. Napuno yung isa. Pangalawa, napupuno. Saan nagkagaling? Saan nagkagaling, ma? Nay! Tingnan mo na yun! Nay! May bukal na lumalabas! Ma! Tingnan mo! Tingnan nyo! Verse 5. In verse 5, sa gayoy nilisan niya siya, at siya at kanyang mga anak ay nagsara ng pintuan, kanilang dinala ang mga sisidlan sa kanya at kanyang pinagbuhusan. At nangyari, nang mapuno ang mga sisidlan na kanyang sinabi sa kanyang anak, dala mo pa ako ng isang sisidlang anak. At sinabi niya sa kanya, wala na sisidlan. At ang langis ay tumigil. Hindi, meron pa anak, meron pa. Sige anak, kuha ka pa. Marami to. Pwede natin ibenta to. Kikita pa tayo. Tapos tayo na mo pa 5, 6. Sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for you. Nung last na lang, empty. Wala na ba anak? Wala na. Hindi, meron pa. Nay, wala na po. Nahiram na natin sa buong bayan. Ganun ba, anak? So, anong sinabi ni Eliseo? At nangyari, tumigil po ang langis. In verse 7, na magkagayoy, naparoon siya at kanyang sinaysay sa lalaki ng Diyos at kanyang sinabi, ikaw yumaon, ipagbili mo ang langis at bayaran mo ang iyong utang at mabuhay ka at ang iyong mga anak na sa nalabi. You want to be filled? Dapat maging empty ka muna. Maging empty ka. Tanggalin mo lahat. Alam mo yung barado, alam mo yung funnel, yung embudo. Embudo, malaki yan, tapos palit ng palit. Subukan mong maglagay ng anumang mga impurities. Maglagay ng mga basura. Hindi dadaloy. Magiging stagnant ang water. Kaya na-feel mo lang, i-feel mo yan, hindi po dadaloy. Why? Kasi hindi empty. Why? Kasi may mga hatred. May mga bitterness. May mga bagay-bagay sa ating mga puso na pinipigil ang daloy ng Espiritu ng Panginoon. You know, church, kung lahat tayo Spirit-filled, sa church, siguro hindi na tayo mag-iwa-hiwalay. Araw-araw nandito tayo. Nagpapalakasan. Pag nakikita natin yung ating kapatid, napakonti-konti na lang yung kanya pong fire, encourage natin. I-share po natin ang kabutihan ng Panginoon. Walang mawawala. Amen. So if you want to be filled, mga magol kapatid, kailangan ng Panginoon ang empty vessels. Are you ready? Did you check your oil right now? Na-check mo na ba yung oil mo? Tayo po'y tumayo. You know anong maganda kapag tayo naglilingkod sa Panginoon? In next verse, Psalms 37:25. Ako'y naging bata at ngayon matanda. Gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan
niyang kanyang layman ay nagpalimos ng tinapay. Kapag tayo naglilingkod na may katapatan sa Panginoon, wala pa nakita si Haring David na nanlimos ng tinapay. You see, ang Diyos natin is a God that provide everything what we need. Amen. In the book of Acts chapter 19, nagpunta si Paul sa isang lugar at sinabi niya, narinig niyo ba yung Holy Spirit? They were believers, by the way. Mga believers sila. Hindi pa namin narinig ano yung Holy Spirit. Ano yung Holy Spirit na yan? So sabi ni Paul, hindi niyo pa narinig ang banal na Espiritu? Nabaptize na ba kayo? Oo, nabaptize kami. Sa bautismo ni Juan. Hindi, sabi ni Paul. Ang bautismo ni Juan ay nasa Old Testament pa yan. Kailangan niyo mabaptize in the name of Jesus Christ. At ang sabi sa Acts, chapter 19, 12 people, nung narinig nila yun, they were baptized in the name of Jesus Christ. You have to obey the Word of God. Kayo lang nakakaalam sa takbo ng buhay ninyo. If your oil is enough, so be it. But if you want more, God will fill you up. Hindi niya ipagkakait. Hindi niya ipagkakait ang kanyang Espiritu. Before, skeptic ako when it comes sa Holy Spirit. Hindi ako naniniwala sa tongues. Kahit nagtatangs si Mami, saka si Kuya Marvin, maging si Apostol Alban, nagtatangs sila, feeling ko parang, hindi ko gift yan. But one day, May 18, year 2000, nanaginip ako. Sa panaginip ko, para akong robot na sumasayaw, lumulundag, at may mga salita ako lumalabas sa aking bibig na hindi ko naunawaan. I thought it was a dream. At that time, Friday, meron kaming prayer warrior. Pagtaas ko pa lang ng aking kamay. Umikot ako ng umikot. Nakakaya, no? Nagdodoktor ako, nakakaya sa mga tao. Hindi. Nangyayaya. God will fill you, brothers and sisters. I don't care kung sino magalit man sa akin. What I need is Spirit na magdudwell sa aking buhay. And I was shouting with joy. At hindi ko na alam kung ano yung mga sinasabi ko, but I know in my heart, I was worshiping God. And I was filled with the Holy Ghost. Kung paano ko nakita yung panaginip ko, yung mukha ko, na may sipon dito, may luha dito, wala naman pong problema. Wala akong infection sa ear. Baka may mga carnation, hindi po yun. Ang gusto kong sabihin, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, brothers and sisters, kapag umingi ka na ikaw ay mafe-feel ng Holy Ghost, ibibigay niya. Kailan? Ngayon. And if you are ready to be filled with spirit of joy, can we turn again sa Hebrews chapter 1 verse 9? Kakaiba ka. Kapag ka naramdaman mo na ang joy, kahit may mga overtime, may mga offer na magaganda, ano yan? Hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko ang Espiritu ng Diyos. Ang kailangan ko yung joy! Kapag inibig mo na ang katwiran, kinabuotan mo na yung kasama because the Spirit will give you, you will live right. Kapag nandun ang Espiritu, and you will walk right in the sight of God. Kapag may Espiritu ka ng Diyos, sino makakapagpigil sa'yo? Wala. Kaya't ang Diyos mo, ang Diyos ko, ang Diyos natin lahat, ay nagbuhos sa inyo ng langis ng kasayang higit sa iyong mga kasamahan. Praise the Lord. Amen. And if you are ready, brothers and sisters, walang evidence na ma-slain ka, oy, ma-filled siya sa Espiritu. No. There should be an evidence with this speaking in tongues. Amen. And if you are ready to give your life, to give your heart sa ating Panginoon, tandaan mo, hindi tayo makakarating sa langit kung hindi tayo filled ng Holy Ghost. Hindi tayo. Because ang Espiritu, siya po ang mag-chase sa atin ng isang iglap. Kaya if you are not filled with the Holy Ghost, brothers and sisters, right now, isa ka sa mga mangmang. Isa ka sa mga mangmang na napunta ka na sa church na ito at hindi mo mabigyan ng pagkakataon ng Diyos na i-build up
yung emptiness sa buhay mo. If I were you right now, let's raise our voices. Let's worship the Lord. Let's worship the Lord. Let's worship the Lord. Let's worship the Lord. Praise God. Let's worship the Lord. Let's lift our voices. Huwag kang maya. Let's lift our voices. Let's lift our voices. Huwag kang maya. Huwag kayong maya. The Spirit of God is here, by the way. Let's worship the Lord. Don't stop. Don't stop, Lord. Fill us, oh Lord. Fill us, oh Lord Jesus. Fill us, oh Lord Jesus. Jesus. Praise the Lord. You will hear. Come on, church, don't stop. Let's worship the Lord. Let's worship the Lord. Praise and worship, don't stop. Praise and worship, don't stop. Let's worship the Lord. Woo! Let's worship the Lord in spirit and in truth, Lord Jesus. 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 Fill us, oh Lord God Jesus. Fill us, oh Lord Jesus. Don't stop. Woo! Hallelujah, Jesus. Jesus. Jesus, Lord Jesus. Lord Jesus. Hallelujah. Glory Jesus. Fill us, O Lord God Jesus. Fill us, O Lord God Jesus. Fill us, O Lord Jesus. Lord, ibuhos mo ang Espiritu, Panginoon, Lord. Ibuhos mo ang Espiritu, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Jesus. Satisfied na ba kayo? Satisfied na ba kayo? Church, come on! Oh, let's worship the Lord! Let's worship the Lord! Let's worship the Lord! Hallelujah! Jesus! Oh Lord God Jesus! Hallelujah! Come on, church. The Spirit of God is here. Come on, church. Ang kailangan ni Lord ay mga empty vessels. Mga empty vessels. Mga empty vessels. Jesus. 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 Open your mouth, church. Open your mouth, church. Oh Lord Jesus. Jesus, Lord God Jesus. Fill us, Lord. Fill us, oh Lord God Jesus. Fill us, oh Lord Jesus. Fill us, oh Lord Jesus. Fill us, oh Lord Jesus. Jesus. Hallelujah, Jesus.
Spirit of God, Lord God Jesus, anoint us, oh Lord God Jesus. Lalakad na lang siya na lahila, Lord. Lalakad na lang siya na lahila. Lalakad na lang siya na lahila. The Spirit of God. Jesus. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Huwag kayong magpatawag ng mangmang. Walang mangmang. Walang mangmang sa good Christian. Open your mouth, church. Open your mouth, church. Open your mouth, church. Huwag kang manood. Huwag kang manood. Huwag kang manood. Open your mouth, church. Open your mouth, church. Open your mouth, church. Open your mouth, church. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth, church. Open your mouth. 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 Open your mouth, please. Open your mouth, Jesus. Jesus. Open your mouth, church. Open your mouth, church. Open your mouth, church. Open your mouth, church. Open your mouth. 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 Open your mouth, church. Jesus. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Open your mouth, church. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth, Jesus. Open your mouth, Jesus. Open your mouth, Jesus. 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 Hallelujah, God, Jesus. 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 Lord Jesus. Jesus. Lord Jesus. Jesus. Lord Jesus. Jesus. God Jesus. Lord God Jesus. God Jesus. Praise the Lord Jesus. Hallelujah, Jesus. Jesus. Hallelujah, Jesus. Jesus, Jesus, Lord Jesus. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, Lord God Jesus. Jesus. Fill us, oh Lord 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 Jesus.
Jesus, 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 Lord, Jesus, Lord, Jesus, Lord, Jesus, Lord. Ang sabi ng Panginoon sa Joel chapter 2, in the last days, saith the Lord, I will pour out my spirit among the flesh. Among the flesh. You know, church, you see, church, kapag nakokontrol mo pa rin yung bibig mo, hindi dadaloy ang banal na espiritu kasi nakokontrol mo pa siya. But if you will allow the Spirit of God to control your mouth, out, the Spirit of God will dwell upon us. Pinangako po niya yan, that the God of Abraham, Isaac, and Jacob ay mananahan siya sa atin. Lahat po ba kayo ngayon full tank na? Lahat ba kayo filled with the Holy Ghost? Ha? It's free. It's free. It's free. Ang pinaka-importante mga kapatid is to obey. Obedience is better than sacrifice. 2,000 years ago, hindi bago ang na-witness nyo ngayon. There were 120 people in the upper room. Nag-pray and fasting sila. Prayer and fasting for 10 days.
And Peter gave a sermon for 30 minutes and 3,000 souls were saved on that same day. Anong sekreto nila? They don't have any secrets. Ang ginawa nila, they just worship God and they believe that is the one true God. Walang uuwi ngayon na hindi filled ng Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. And if you were not filled, wag po kayong malungkot. Ang sabi sa Bible, yung mga ready. Yung mga ready. Maybe you're not ready. God knows your heart. But if I were you, nandito na kayo sa place of grace. Nandito na kayo sa holy face ng Panginoon. Fill us, O Lord. Fill us. Kasi kapag punong-puno tayo sa ating mga puso, punong-puno tayo ng mga hatred, galit, puot, punong-puno tayo ng mga anxieties, punong-puno tayo ng doubt, punong-puno tayo ng pag-aalinlangan, paano ipo-pour out ng Panginoon kung punong-puno ang vessels mo? God wants an empty vessel. Importante hindi yung kahapon. Ang importante, yung ngayon. Kung may mga pagkakamali tayong nagawa kahapon lumipas na. We can do better than that tomorrow. And we can do better than that today. Because today is the day of salvation. Amen. Lahat ng mga anak ng Panginoon, magsabing praise the Lord. Praise the Lord. At lahat ng mga na-feel, say Amen. 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 Maya-maya, paglabas natin dyan, iba na yung joy na nararamdaman mo. Hindi pera ang hinahanap mo, kapatid, kundi si Jesus Christ. Si Kristo ang kailangan natin. Amen. Let's bow our heads and pray. Heavenly Father, Lord, we worship you. We glorify your name, O God, Lord. We magnify your name in this place, O Lord. Narinig po namin, Panginoon Lord, ang hangin, Panginoon Lord. Wind blows, Lord. Ay, hindi po namin alam kung saan ang kagaling, Panginoon Lord. We heard mga wonders and miracles, Lord. We heard some tongues, O Lord. Mga spiritual beings, O Lord. Mga empty vessels, Lord, na pinilap mo, Panginoon Lord, with your oil, O Lord God, Jesus. And you will not allow us to leave this place, O Lord, na hindi po namin madarama, Panginoon Lord, ang inyong kapangyarihan sa aming mga buhay. We will be no longer, Panginoon Lord, we will no longer, Panginoon Lord, magiging tulad ng dati, Panginoon Lord. If anyone is in Christ, he's a new creation. Creature right now, Lord, mga bagong nilalang. Lord, mga bagong nilalang. Overall change oil, Panginoon Lord, ang nangyari sa church, Panginoon Lord Jesus. Natanggal na, Panginoon Lord, yung mga karumian, yung mga maitim na bagay, Panginoon Lord, sa aming mga puso, sa aming isip, Lord. Hallelujah. At ito ay napalitan ng bago, Panginoon Lord. Bagong pag-asa, bagong isip, bagong puso, bagong buhay, Panginoon Lord Jesus. And thank you, Lord God Jesus. Iingatan na po namin ngayon ang aming mga oil, O Lord. Ang aming mga lamp, O Lord, ay hindi po, Panginoon Lord, kailanman mauubusan, Panginoon Lord. Because you are the supplier, Panginoon Lord. Ikaw, Panginoon Lord, ang aming dinadakila sa lugar na ito. Ikaw ang aming sinasamba at pinupuri, Panginoon. At minsan pa, Panginoon Lord, ang aming pong pastora, Panginoon Lord, ang aking pong mahal na ina, ay lilisan po siya, Panginoon Lord. Mamaya, Panginoon Lord, pauwi ng Pilipinas. Ang Diyos na banal na dakila, ikaw ang mag-ingat sa kanya, Panginoon Lord. Na-extend po namin ang aming mga kamay, Panginoon Lord, upang sa ganun, Panginoon Lord, ang aeroplano na kayong sasakyan, lalo-lalo, Panginoon Lord, ang mga kapitan, Panginoon Lord, ang mga crew, Lord, bigyan po sila ng presence of mind. Lord, nawa, Panginoon Lord, makarating po sila, Panginoon Lord, na ligtas, Panginoon Lord, sa iyong mapagpalang kamay. At ang mga kapatid po namin, Lord, mga kamag-anak na susundo sa Kanya bukas, Panginoon Lord, ingatan mo rin po sila, Panginoon.
At may kagalakan, Panginoon, ang pag-uwi po ng aking ina, Panginoon Lord. And we do believe, Lord, hallelujah, inilap mo siya, Panginoon Lord, hallelujah, with fresh air, fresh anointing, fresh oil, oh God, Jesus. Use her mightily, Panginoon Lord, ang kanya pong mga bibig, gamitin mo, Panginoon Lord, Jesus. Sa mga problema na harapin, Panginoon Lord, sa aming inang church, Panginoon Lord, sa mother church, oh God. We do believe, Father God, Lord, hallelujah. Wala pang uuwing mangmang, Panginoon Lord, sa aking mga kapatid na narito ngayon, Lord. We will not allow, oh Lord, the devil to deceive us. We will not allow, Panginoon Lord, hallelujah, na tatawagin po na mangmang, Panginoon Lord, ng mga Great Commission ministries, oh Lord. We do believe, Father God, Lord Jesus, binigyan mo po ng wisdom ang bawat isa. Not by might, nor by power, Lord, but by the Spirit, Lord, hallelujah, na nanggagaling po sa inyo. Ito po ang aming dalangin na may katagumpayan at pasasalamat. In your name we pray, in the name of Jesus Christ of Nazareth. In Jesus' name, amen. Amen and amen. God bless you. Amen. In closing, patuloy po nating damahin ang presensya ng ating Panginoon. Can we just dim the lights and patuloy nating awitin ang I give you my heart as we give back yung ating pong buhay sa Panginoon, sapagkat gaya po ng nasabi ng ating pong pastor, ito po ay hiram lamang. Kahit patuloy nating ialay ang ating sarili, ang ating pong buong buhay sa ating Panginoon lamang as we give our hearts to Him in praise and in worship. Hallelujah. Patuloy nating damahin ang pagkilos ng Panginoon sa ating kalagitnaan sa mga sandaling ito as we sing, This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. We give you our soul, Lord. Give you my soul. And we live for you alone, Lord Jesus. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord Jesus, patuloy kang maghari sa buhay namin ngayon at magpakailanman. Ang papuri ay tanging sa iyo lamang. We praise you, Lord Jesus, your mighty name, your most powerful name, Lord Jesus. We exalt you and we magnify you. Hallelujah. Hallelujah to our Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Purihin po ang Panginoon. At lumabas po tayo. Bitbit po natin, taglay po natin ang kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. Awitin po natin may galak. Habang tayo po ay nagkukumustahan. Amen. Praise the Lord. So, are you blessed, church?
Amen. Amen. So may kagalakan po, no? Sabi natin. So dapat nakangiti po tayong lahat ngayon. Everybody's filled with the Holy Spirit. So dapat po tayo po ay may saya at may kagalakan. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya kapayapaan, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang kanino? Ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang kanino? Ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Amen. God bless you all.